Sa bidyong ito, mag-a-honest review tayo dito sa LED rechargeable bulb. Susubukan natin kung maganda ba siyang gamitin at kung ilang oras ba ang tinatagal niya. At mamaya bubuksan natin to at sisilipin natin kung lithium-ion battery ba yung ginamit at kung meron siyang kasamang BMS. Pero bago yun, mag-unbox muna tayo. Ito yung ilaw niya, maganda naman siya, very handy. Kung mapapansin nyo, meron siyang power button. Ayan. Meron siyang charging port na micro USB tsaka may indicator. So kapag pinress nyo itong power, unang press niya malakas, medyo mahina, blinker, mabilis na pagbi-blink, mabagal na blink yung parang SOS, tapos power. So meron siyang 5 mode. Maganda siyang gamitin lalong lalo na kapag brown out. Very useful siya tsaka sa lugar na walang kuryente, sa bundok o sa bukid. So maganda siyang gamitin. Pwede mo siyang i-charge sa charger ng cellphone, power bank. Pwede rin siya sa solar panel basta yung 5 volt yung output. Maganda siya, magaan. Bali chinerge ko na to, pinul charge ko na siya at ngayon susubukan natin kung ilang oras ba siya tumatagal. So ayan siya, tetestingin natin ngayon kung ilang oras siya tatagal. So ayan, dyan ko sinabit at maliwanag din naman siya. Ayan. So ang oras ngayon ay 5:45 PM. So ayan, lakas din naman, maliwanag. Ngayon subukan natin kung ilang oras siya tatagal. Isang oras na mahigit, umiilaw pa rin siya. Medyo humina nga lang ng konti yung liwanag niya, pero medyo okay pa naman. So update ko na lang kayo mamaya kapag namatay na. 2 oras na mahigit. So ayan, namatay na yung ilaw at ang oras alas 8. At ngayon, bubuksan naman natin at sisilipin natin kung anong battery ba yung ginamit niya sa loob. At kung meron ba siyang BMS. So i-press nyo lang to pababa. So ito yung loob niya. Kung makikita nyo, lithium-ion battery yung ginamit. Ngayon, i-check natin kung meron ba siyang BMS o wala. So tanggalin natin itong 2 tornilyo. Ito lang pala yung loob niya. So para sa akin, pag walang BMS, hindi to safe gamitin. Kasi pag chinarge mo siya, pwedeng ma-overcharge yung battery o pwedeng uminit or pwedeng masira agad tong battery to. Ang nagustuhan ko lang dito, yung battery niya meron siyang socket para pag tatanggalin mo. Ayan. Okay na sana kung meron sanang BMS to. Mas okay sana yon kasi nga para may protection yung battery natin sa overcharging at sa
discharging. So ibalik na natin. So yun, nabuksan na natin siya at nakita natin na yung ginamit na battery niya is lithium ion pero wala naman siyang kasamang BMS. Ngayon, mai-advise ba kung maganda ba siyang gamitin? Para sa akin, pwede siyang gamitin pero kung i-charge mo siya, dapat bantayan mo siya kasi pwedeng ma-overcharge siya. Pero ang pinakamaganda rito, palitan mo yung battery, medyo mataas yung milliampere at lagyan mo na rin siya ng BMS para safe. So hanggang dito na lang at sana nagustuhan nyo yung video.